Pag-usapan pa natin kung mga reasons or dahilan ng mga pagbagsak ng mga kulto like the MCGI. Kasi kung mapapansin mo, no, ma-observe mo ngayon sa MCGI guys, dumadami yung mga nag-exit at hindi na ganun biro, no, dahil marami ngayon ang malalakas na loob. Pinapakita na talaga nila yung kanilang mga sarili sa social media at hindi na natatakot yung iba, no. Well, yung iba naman kasi talaga, napansin ko matatagal na rin talaga silang mga closet at this year lang yung iba mga sa pag-exit. May most of the time naman marami sa mga exiter, lalo na kung maraming mga kamag-anak na MCGI at well invested sa MCGI, it takes a year, months bago talaga tuloy ang makalabas. Kagaya nung isang na-interview ni paring Badong about dun sa Diakono na nag-exit. Medyo kanina pinakinggan ko rin. In fairness, yung Diakono, last year pa siya, closet na. At nakikinig na sa Broccoli TV, nakapalo sa ating page. At aware siya dun sa mga issues, no, na nire-raise natin like the Area 52, yung salot na nititinda ng alak, hanggang sa mga pagkakatipon kung paano ina-address ni KDR yung mga issues na yan, na naglilipana na nire-raise natin. Kaya nga nabanggit niya, malayo yung mga sagot at halatang may tinatago. Like for example, yung sinasabi niya na yung sinasagot ni KDR about doon sa pagtitinda ng alak, hindi naman ika sa kailanman magtinda ng alak sa kanyang mga negosyo. Even sa KD Rock nga ay may nakalagay siya na bawal ang alcohol or alak sa loob ng KD Rock. Hindi labas din natin issue na yun, no? Na ang layo ng sagot ni KDR. Hindi naman ang issue yung KD Rock eh. Ang issue, yung salot na nagtitinda siya ng alak sa Brazil. Okay? Yun ang issue doon. Kaso, yun nga, maganda yung mga point nung Diakono, no? Dahil mahirap po talagang mahirap talagang i-defend yung mga issue na yan. Especially like the Area 52, no? Napaka-scandalous nung yung issue na yan. Kaya we make it a point nung time na ini-expose natin yan, we make it a point na tatayo yung expose natin. Kaya we provide mga evidences, to the point na kumala pa tayo ng floor plan, no? Yung architect na gumawa nung Area 52 na yan, kung talaga ba yan ay from the very start ay intended talaga for a nightclub, at sino ba talaga yung nagmamay-ari. Doon natin nakita na from the very start talagang may plano talaga silang maglagay ng bar sa loob ng Area 52. May dance floor, may VIP area. So how come na tatayo ka na sasabihin mo restaurant, from the very start ay intended na yung architectural design for na may bar. So 3 bar pa yung nakalagay sa floor plan. So paano yun, diba? Paano mo i-explain yan na yun ay restaurant? Kasi maniniwala na ang itsura niya ng restaurant, diba? So kaya walang maisagot sa kanya yung mga worker dahil talagang yung mga ebidensyang nilabas natin dyan, mahirap talagang tutulan. Which is yun naman yung ating hello kay Jeff Velasco, good morning Kuya Adel, yan. Kay Ellen Ramirez, Christian Baktirik, good morning Kuya Adel. Dennis Batuk, Marvin Hamtik. So yun ang gusto natin guys, no, na yung mga nag-exit, we make it a point na nag-exit kayo just because reasonable at justified yung pag-exit, no, na
wala kayong babalikan, wala na kayong pagsisisi. No? Dalawin man kayo ng mga workers, hindi may sasagot kayo at hindi kayo kayang i-gaslight. Well, isa lang yan sa mga mga nakita natin na noon pa. Marami ng mga ganyang mga cases na mag-e-exit na well-informed na educate na sila kung paano sasagutin pang-gaslight ng mga workers at paano i-release yung mga issues na hindi kayang tutulan o hindi kayang baliin ng mga worker or officer na mag-aatip na dumalaw sa kanila. So, pero hindi yan ang topic natin, ha. Gusto pag-usapan natin, guys, ano ba yung mga reasons sa dahilan ng pagbagsak ng isang kulto. At naniniwala ba kayo, guys, na itong MCGI ay babagsak? Malilipol, malilipol. So, ayan, pag-usapan natin, no? Well, based ito sa mga sa mga nakalap nating informations at mga mga past calls na na-dissolve na or nawala na, no? Kumbaga bumagsak, no? Which is yung mga sign na yon, nakikita rin natin ngayon sa nangyayari sa MCGI, no? Una dyan, isa sa mga dahilan dyan ng pagbagsak ng kulto, yung pagkamatay ng leader o yung parang tinatawag na leadership crisis, no? Pagkamatay ng leader. Kung ang isang kulto ay charismatic leader, centered. Kaya pag namatay yung kanilang charismatic leader, marami ang nagkakaroon na ng leadership crisis. Nangyayari, marami ang isa sa nagiging cause, kumbaga, ng pag-alis din ng mga miyembro. At the same time, pagbagsak din ng kulto. Isa sa mga magagandang example dyan ay nung namatay yung si Sasina nun, yung leader nila, pangalan nito si Charles Dederich. Yung Sinanon na yan yung kulto sa noong 1950s, mga ganun, 1950s. Mga sikat na kulto yan sa US noon. Nagpauso ng TLC, yung tinatawag na Tender Love and Care, no? Yan yung kulto na nagtayo ng drug rehabilitation center pa noon. Ayan, nung namatay yun, na-dissolve. Isa sa mga reason, no, kung bakit nagkakaroon ng hindi man totally na-dissolve, pero nagkakaroon siya ng malaking factor siya ng pagbagsak ng isang kulto, pagbawas ng maraming miyembro. Yung tinatawag na leadership crisis, ng pagkamatay ng isang leader. Ma-observe yan, di ba, in the past ng mga history ng Iglesia ng Diyos, no? Nung matay si Nicolas Perez, ganyan din, nagkawatak-watak sila. Yeah? Nagkaroon sila ng leadership crisis that time dahil hindi malaman kung sino papalit. Kung si Libby Tagugulan ba o si Soriano. Hindi nila sila
Nagkakaroon sila ng leadership crisis during that time, kaya nangyari marami nagka-faction din, no? Nagkahati-hati rin sila, no? So ganun ang isa yan sa mga reasons kung bakit bumabagsak yung isang kulto at nababawa at pagbagsak ng membership, no, ng isang kulto. Ano pa bukod diyan, nagkakaroon din yung isa sa mga mapapansin natin ay nagkakaroon ng internal conflict or power struggle sa isang kulto. Siyempre kung namatay na yung charismatic leader, no, na kanilang iniidolo, pininiwala ang sugo, ayun na, pumapasok na yung pagkakaroon ng power struggle at nagkakaroon na ng internal conflict sa loob, no? Ngayon medyo hindi pa natin nakikita yan sa MCGI, no? Medyo solid pa yung mga ministro nila ngayon, pero I feel sooner or later baka magkaroon na rin ng problema yan, no? Kasi medyo medyo maaga pa, almost 4 or 5 years pa lang nangangasiwa si KDR. At medyo lalo na ngayon ang dami nang nag-e-exit. I don't think na hindi malayong mangyari na sooner or later ay magkaroon na rin ng internal conflict within the ministers, no? Although dun sa lower rank like the DS, provincial servant, mga workers, marami na sa mga local local level, marami nang nagkakaroon ng internal conflict, ano. Ang dami ng mga umalis na diakono, opisyales, mga servants, etc. So ayan, mga signs yan ng isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng kulto. At yan, nangyari na rin yan in the past, di ba? Nang mamatay si Perez, ay nagkaroon din sila ng internal conflict, diba? Hindi malaman kung sino yung leader. May nagsasabi automatic yung Secretary General dahil wala naman daw pangalawang tagapangasiwa. May nagsasabi naman ay ayaw naman pupul naman si Nabes dahil wala raw babaeng puno na babae sa iglesia. So maraming nangyayaring ganyan sa mga kulto like the MCGI, na isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng conflict, internal conflict. So yan, bukod sa leadership crisis at internal conflict, meron isa pa sa mga observe mo rin, mga signs ng pagbagsak ng isang cult ay yung tinatawag na pagkakaroon ng na-expose sila, o yung tinatawag na public scrutiny, which is nangyayari na rin yan ngayon sa MCGI, guys. Na-expose na sila matagal na, no? Kailan man nag-start ng Reddit, sometimes late 2021, no? I think kasi alam ko yung late 20, kasi yung nagtanong si November 2020, yun daw nagkakamali. Kasi yun yata yung buwan or at year na nagtanong si ang pangalan nito, si Sorona, yung POP, kasi yun na nag-trigger kung bakit na itayo ang Reddit, yung mga kasama nating admin dyan. Ngayon nag-start na yan, then 2021,
halos ano na rin, isang taon. Then after 1 year, ayun na, lumabas naman yung Broccoli TV. Alright, so dumami na yung mga members ng Reddit. Then dumating naman yung Broccoli TV, si Brox, no, lumabas. Kauna-unahang pong tumayo, no, nanindigan na naka face reveal, no, matapang na tumayo at nanindigan sa panig ng katwiran. I think that is May yata o April 2022 eh. So pinagamit niya yung kanyang platform para magkaroon ng boses yung mga closets and exiters ng MCGI. Hanggang sa dumami na po yung mga panelists niyan. At yan din po ang naging, kumbaga, from Reddit, alright, yan din po ang naging susi kung pinanganak naman yung Kuya Adel FB page. Ayan. At tingnan, nagkasanga-sanga na paring Onat, ano, hanggang sa dumami na po yung mga FB pages na nag-e-expose sa MCGI. So yan po, yan po yung sinasabi nating isa sa mga dahilan, ano, ng pagbagsak ng isang kulto, yung na-expose sila, ano, na isa sa publiko, yung nakikriticize sila in public, di ba? Especially right now, napakadali magpalaganap po ngayon ng informations, no? Kung meron kang isang bagay na gusto mong i-expose, talagang napakadali. Kahit saan kang lugar, pwede mong i-live yung sasabihin mo, maririnig ka na ng buong mundo. Kaya isa yan sa malaking hamon kay KDR, sa totoo lang. Kaya napakalaki yun ng problema po ni KDR ngayon, sa totoo lang. Dahil hindi mo nun na alam kung sino ang sasagutin mo sa dami na nag-i-expose ngayon sa MCGI. Napakahirap na po talagang isa-isa. Lalo na kung yung ini-expose ay mga mabibigat na issues. Kaya hindi rin katakataka na si KDR mas pinipili na lang manahimik. So yan po yung isa sa mga reason, no, kung bakit po ang isang kulto ay bumabagsak. Hello kay batiin mo nga natin itong mga nagko-comment, no. Aga-aga naninira na naman, sabi ni Jeff Velasco. Hello kay Dennis Bato, Define Downfall. Hello kay Haley Gallego, Ferdinand Gallardo, kay ayaw scroll wait lang kay Saril Lune, hi Pogi, wow, thank you. Kay Sarge Sorrento, sa patay lang nakasandal at sumasangguni mga naiwan, lalo na yung mga Opo brothers, walang alam kung hindi Opo. Hello kay Pam Hana, hello kay Cherob Lopez, good morning. So yun, isa yan sa mga reason, guys, no, yung exposure, no, and public scrutiny. Isa pa yung pang-apat, isa sa mga dahilan din, guys, no, based ito sa mga pangyayari in the past na mga kulto, yung mga legal actions, or yung mga tinatawag na government interventions. Nag-i-intervene na yung government sa isang kulto. Ano yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng mga legal actions or government intervention? Let's say may mga reklamo, like yung mga tinatawag na abuses sa loob, mga sexual abuses, may mga crimes, may mga involved sila sa mga tax evasions, ayan, tapos forced labor, mga tawag dito, may mga violations about
labor, about sa mga um, taxes, about businesses, no? And and especially yung mga past calls, guys, no? Marami ang mga involved sa mga sa mga sexual abuses yung mga dating mga kulto na mga around 60s to 90s na cults. Ang dami. Even up to now, meron din naman, pero mapapansin mo yung track ng record ng mga cults. Marami ang talagang involved sa mga sexual abuses, mga child sexual abuse, human trafficking, yan, maraming mga nangyayaring ganyan. Kaya marami ang mga kulto dahil sa nangyaring mga legal action at government intervention. Isa yan sa mga naging reason ng pagbaksak nila. At isa sa mga magagandang halimbawa din dyan, guys, no? Yung nangyari sa People's Temple ni Jim Jones, no? Nung time na kinakasuhan na siya, no? At nagkakaroon ng intervention ng government dahil sa mga reklamo sa kanya ng mga pang-aabuso, sexual abuses, tax evasion, etc. Isa yan sa nag-trigger kay Jim Jones kung bakit niya nagkaroon siya ng mass suicide, no? During that time. Dahil nung time na iniimbestagahan na siya ng US government, sa dami na ng mga complaint na kanilang natatanggap, ay yun yung isa sa mga nag-trigger kung bakit nagkaroon ng mass suicide noon. Dahil feeling ni Genius, corner na siya, wala na siyang pupuntahan that time, ayun na, nag-declare siya ng mass suicide doon sa isang compound na kinuha nila on the southern part ng America. So, yan, isa sa mga very popular na kulto na dahil sa legal action and government intervention, isa yun sa mga naging dahilan ng pagbagsak nila, no? Isa na rin dyan yung Synanon, no? May mabigat din ng kinaharap ng mga cases noon, yung tax evasion naman, no? Hindi sila nagbabayad ng taxes nung time na sinilip na sila ng government dahil sa mga tinayo nila mga drug rehabilitation center at yung kanilang mga ibang mga businesses ng kanilang leader na si Daddy Rich ay isa yan sa mga naging dahilan din ng pagbagsak ng Synanon, around 1950s to 1960s. Ayun, kung nakarating pa sila ng 70s, during that time. Marami pang mga mga na involved sa ganyan, although yung iba still pa rin, they are still kumbaga continuous pa rin yung kanilang churches, no? Or yung kulto nila, no? Like the NXIVM. Ngayon very popular pa rin. Alam ko meron pa ring NXIVM, yung NXIVM po, isa yan sa mga kilalang mayayaman na kulto sa Amerika, no? At ilan sa mga mga members siya, mga popular na celebrities sa Amerika. If I'm not mistaken, si Tom Cruise or yata ang member niya, si Keanu Reeves ang member niya, I don't know if hindi pala, Scientology pala si Keanu Reeves, sa Scientology. I don't know if next year is si Tom Cruise or what, pero marami mga popular celebrities yan. Kasi ang NXIVM kasi parang ang strategy niyan, hindi siya Bible based, more on ang approach niya is business approach, seminars, team building, something like that. So networking,
Pero on the later part ng kanilang group or operations, na-involve sila sa mga sexual abuses sa mga kababaihan. Kaya nareklamo yung si Kate Ranieri, yung kanilang leader. At alam ko parang nakakulong yata yan ngayon eh. So pero still continuous pa rin yung kanilang operations despite of mga legal actions na nararanasan nila, no. And kung sa MCGI naman, parang so far wala pa akong nakikitang sa panahon ni KDR na mga legal actions. Unlike nung kay Bes, meron yung mga libelous na kinaharap ni Bes. More on personal pero wala pa akong nakikita na malaking issues na involve ang MCGI na kino-question ng gobyerno. Pero di malayong mangyari soon baka makakita tayo sa administration ni KDR na baka this time buminggo na sila at meron na silang kaharaping mga legal matters. And sa dami na ng mga naglalabasan ngayon at nagrereklamo, kaya tingnan natin, let's see what will happen in the coming years.